Todo kayod ang mga motor taxi at delivery riders para makabawi sa mahal ng petrolyo. Umaabot sila ng 10 oras sa pamamasada. Ang panawagan ng kanilang grupo, higit pa sa ayuda. Live mula sa EDSA Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, ano ang hinaing naman ng mga kapatid nating TNVS rider? Cheryl, kung yung ilan ngang mga tricycle drivers nakuha na nila yung kanilang fuel subsidy, itong mga kapatid naman natin na TNVS riders humihiling na sana rin daw makuha na nila yung kanilang ayuda. Dahil karamihan nga sa mga nakausap natin, kung hindi pagod na at naghihingalo na, nag-iisip na o nagdadalawang isip na lumipat ng ibang trabaho at itigil na muna ang pamamasada. Dose-dose ng mga motorista ang matyagang nakapila sa isang gasolinahan sa Quezon City. Ito na raw kasi ang may pinakamurang diesel na nakita nila na 95 pesos and 50 centavos ang bentahan kada litro. Higit 5 piso ang menos kumpara sa iba na higit 100 piso na. Kabilang sa pumila ang delivery rider na silay. Ang dati niyang 7 hanggang 8 oras na biyahe, umaabot na raw ngayon ng 10 oras. Bawas kita. Tapos, siyempre, dagdag pagod kasi kailangan mo pa rin mahabol yung target mo nakita. Kung siswerte, 1,000 para ma-survive, extended talaga. Nag-extend talaga, medyo nadadagdagan talaga ang trabaho. Si Kevin Tubig naman na isang motor taxi rider, 1,000 piso na lang daw ang nauuwi mula sa maghapong biyahe dahil sa mahal ng gasolina. Kaya ang hiling niya sa pamimigay ng fuel subsidy, follow up pa sa amin sa apps, nag-file lang kami tapos to follow kung ma-aprobahan daw. Niipit pa baka mabulsa pa nabigay na dapat yan Ayon sa grupong Laban TNVS, marami sa TNVS drivers ang naghihingalo na dahil sa sunod-sunod na taas presyo ng petrolyo. Dapat din daw ay i-regulate ang komisyon ng mga transport network services. May mga transport network companies na 10% lang ang kinakaltas sa mga drivers. May transport network company naman na 25 to 30%. Bakit hindi pare-parehas? Kahit hindi na magbigay ng subsidiya ang ating gobyerno, ibigay na lang nila sa mga talagang tinatamaan kung ito'y mariregulate. Ayon sa grupo, kasalukuyang nasa 65,000 na motorcycle taxi ang rehistrado. Posibleng mabawasan pa raw yan, lalo't may ilang pinipili ng hindi mamasada dahil sa hina ng kita. Totoo po yun dahil nagsasauli na yung mga driver sa kanilang mga operator, sinusurrender na mga sasakyan dahil nauwi sa pagkalugi dahil sa taas ng gasolina at krudo. Nagpaalam sila na babalik sila kapag natapos itong krisis na kinakaharap natin. Pero kung ikukumpara sa four-wheeled vehicles, mas matipid pa rin ang paggamit ng motorsiklo sa biyahe. Kaya sa motor dealership shop na ito sa Cubao, nakakaramdam na raw sila sa pagtaas ng demand ng kanilang mga binibentang motor. Mas pinipili raw ng tao ngayon yung mga bagong model at electric-powered na motorsiklo. Mga 20% tataas pa rin po yun kasi nga mas pa rin po yung talaga ng motorcycle kaysa sa mga four wheels po. Mas lalo talaga silang titipid is try po nila yung sa electric vehicle namin. Ang ilan naman, idinaan na sa pagkukommute, gaya na lang ng pagsakay ng MRT at LRT. Traffic po, yung time na ita-travel ko going to Boni, kaya mas convenient pa rin mag-train. Mahal din yung gas, tapos convenient din pag nag-commute kasi magte-train lang naman. Cheryl, sa ngayon nga, rush hour na, uwian na ng mga kapatid nating mga galing sa trabaho o galing sa eskwela, yung iba sa kanila. At ipapakita natin sa drone shot natin na live yung situation dito sa kinatatayuan namin sa bahagi to ng may EDSA tramo. At kung mapapansin ninyo, sa kanang bahagi ng inyong screen, nagkakaroon ng build-up yan, yung southbound patungo sa Mall of Asia. Makikita ninyo, nagkakaroon yan ng build-up dahil merong malaking intersection dyan sa bahagi na yan. Samantalang doon sa kabilang side naman, yan na yung northbound sa kaliwang bahagi ng inyong screen. Dyan na yung patungo sa may Taft at papunta na yan sa may Makati, Magallanes area. Dyan makikita din natin, mabigat ang daloy ng trapiko sa ngayon. Cheryl? Ian, kumusta naman ang sitwasyon ng mga commuter dyan sa lugar mo?
Alam mo, Cheryl, sa mga nakausap nga natin kanina, no, malaking bagay para sa kanila na hanggang sa ngayon daw tuloy-tuloy yung pag-andar nung EDSA carousel dahil ito yung nagiging pakinabang nila o nakukuha nilang pakinabang sa ngayon sa kabila nung pagtaas ng pamasahe ng iba. No? Yung ilan nga nakausap natin kanina, pinagpapasalamat na natigil bahagya or na-pause muna yung fare hike na magiging problema daw nila kung sakali. Yung ilan nga, partikular na yung mga estudyante, sabi nila kahit piso, 2 piso na pagtaas pamasahe, malaking dagok na rin daw para sa kanilang pang-araw-araw na baon at mga expenses. Cheryl? May pagbabago ba? Dumami rin ba yung mga sumasakay ng EDSA busway? Cheryl, sa obserbasyon nga natin, no, nagkaroon ng bahagyang dagdag doon sa mga sumasakay sa busway dahil yung iba instead na magbabas or sasakay ng ibang mga mode of transportation o kaya kagaya ng taxi, mas pinipili nila na mag-mass transport na lang dahil mas malaki yung kabawasan na nakukuha nila dito. At bukod pa dyan kasi, mas napapabilis dahil nga may sariling daanan itong mga EDSA carousel buses natin. Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.